Nauna na nga pong napansin ng mga netizen yung kuno ay hunger strike na si Badoy at ni Calvo from 6 p.m. to 12 midnight. Diba? Pinagtawanan tuloy itong dalawang ito. Para daw matatawag lang yon na nag-skip ka ng iyong dinner. So hindi talaga siya hunger strike. Alright, so ito naman. Ito, meron tayong nabasa na isang post. Ang sabi dito, Doc Lorraine's children visited her last night. She's still detained. Dito naman sa mga ganitong komentaryo o reaction natin, wala naman tayong against sa kanyang mga anak. To be fair, okay? Wala namang sila sigurong kinalaman sa ginagawa ng kanilang ina. Alright? Sila nga, kung tutuusin, ang matatawag nating biktima. Pero kung tinotolerate din nila yung ginagawa ng kanilang magulang, natong si Badoy, abay deserve rin siguro nila na ganito, na malayo sa kanilang magulang. Okay? Anyway, Doc Lorraine's children visited her last night. She's still detained, so they celebrated her husband's birthday there with her, and she still didn't eat. Bahala ka na God sa karma na ibibigay mo. Okay? Sana lang, wag natin gamitin yung salitang God, yung mga ganong pananalita, dahil kung titignan natin yung kademonyuhan na ginagawa natin si Badoy at walang pakialam sa mga taong napapahamak niya sa kanyang ginagawa, kasukasukang ugali yun. Kasuklam-suklam yung ganong ugali. Tapos sasabihin mo, you do this all for the love of our country, kabalastugan yan, kalokohan yan. Okay. Katulad ng ginagawa niyang hunger strike ngayon, ayun na may peke. Totoo, matatawag talaga na peke. Deserve ba ni Badoy yung ganito, yung mga eksenang ganito na akala niya ay hahangaan siya ng taong bayan? No, lalong hindi po. Dahil una pa lang, ang ibinigay na impression natong si Badoy sa ating mga kababayan ay negatibo. At yan po ay tatagal, yung negatibong impression na yan. Mahirap ibalik or mahirap tapalan yung ginawa mong kademonyuhan at kabulastugan. Lalo na po na ang nakakaalam na ikaw ay red tagger, na ikaw ay sinungaling, na ikaw ay nagpapakalat ng fake news, ay yung mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. At ang kinakawawa niyo po ay yung mga followers niyo, yung mga naniniwala sa inyo. Yun. Babalik at babalik sa normal ang kaisipan ng maraming or ng posibleng naniniwala sa inyo. Kaya kayo talaga ang kawawa in the long run or in the end, talagang kayo ang magiging kawawa. Dito sa eksenang ito, kung nakikita niyo po, hindi siya or hindi ka maaantig di ba? Bakit? Kasi ang mas mananaig sa atin na deserve niyo yung ganito. Tinolerate ng mga anak yung ginagawa ng kanyang magulang at hindi inisip ng magulang kung ano yung impact ng kanyang ginagawa sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Abay, talagang deserve. Yung ganitong eksena, hindi po yan kahanga-hanga. Hindi na po uobra yung ganitong eksena. Alright. Sabi nga nung isang netizen, isang araw pa lang, nadidetain, may ganito ng drama. Pa-victim ang red tagger. Yon. Ganoon naman. Sa bandang huli talaga, yung kampo ng mga sumusuporta, halimbawa kay Duterte, ganyan pa-victim talaga ang magiging drama. Dahil yung kanilang amo mismo, kung nakikita niyo po, yun nagpapa-victim na ngayon. Alam kasi nila yung kanilang kasalanan. At ang taong totoong matapang, haharap at haharap, or haharapin at haharapin talaga kung ano yung mga akusasyon sa kanya, kung ano yung mga dapat niyang panagutan at dapat niyang harapin niya. So ang mga katulad ni Duterte, duwag. Ang mga katulad na si Badoy na tagahanga ni Duterte, duwag din. Good luck.